Bagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita, live sa DWIZ, AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita, tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Miyerkules, 26 na po sa buwan ng Hunyo 2024. Pasada Balita. Kongreso inaasahang magpapasa ng 20 priority bills. Pasada Balita. Ombudsman nanindigan sa suspensyon ni Bamban Tarlac Mayor Guo. Pasada Balita. IT expert sa Maniego handang humarap sa mga akusasyon laban sa kanya. Pasada Balita. Balita sa ibaing dagat, 24 katao patay habang mahigit 200 iba pa natrap dahil sa pagbaha at landslide sa Africa. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, 8.2 million tourist arrivals sa bansa inaasahang mahihigitan sa susunod na taon. Pasada Balita. At sa balitang pampalakasan, Filipino golfers pagdanganan at Ardina pasok sa Paris Olympics. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang makulimlim na umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Makakaasa ang mga Pilipino na magpapatuloy ang mahigpit na balikatan ng Malacanang, Senado at Kamara upang maisulong ang mga panukalang layong iangat ang buhay ng mga Pilipino. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inilatag sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC ang mga top priority legislation ng kanyang administrasyon. Nabatid na isa sa prioridad ng LEDAC ang pagpasa sa 28 panukalang batas ngayong Hunyo o sa loob ng 19th Congress. Kabilang na rito ang panukala para sa reforma sa Philippine Capital Markets, pag-abyenda sa right of way, amendment sa IPIRA Law, excise tax sa single-use plastics, Create More Act, panukala sa pagbubuwis sa digital services at Blue Economic Act. Pasada Balita. Inaprubahan na ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang mga panukala na prioridad na matapos sa LEDAC. Ito naman ang iniulat mismo ni House Speaker Martin Romualdez makaraan ng kanilang LEDAC meeting sa Palasyo ng Malacanang na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kahapon. Ayon sa leader ng Kamara, hinihintay na lamang nila ang magiging aksyon ng Senado sa mga nasabing panukala. Sa kanilang anyang accomplishment, sumasalamin sa pagiging proactive ng Kamara para sa pangangailangan ng mamamayan sa pamamagitan ng pagpasa ng mga batas alinsunod na rin sa Philippine Development Plan. Idinagdag pa ng House Speaker na sa Marso pa lamang natapos na nila ang 20 panukala na target na aprubahan noong Hunyo. Sa 20 panukala, 3 ang nais sa batas na, 3 ang nasa proseso na ng enrollment process habang 2 ang pinagtibay na ng 2 kapulungan at 1 agad na natapos dahil sa mang-ayon ng Kamara sa amyendang ginawa naman ng Senado. Pasada Balita.
ibang tampok na balita, nilagdaan na ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang Immigration Lookout Bulletin Order laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at 17 iba pa. Ito ang inanunsyo ng DOJ kung saan naibigay na nila ang naturang kautusan sa Bureau of Immigration. Kaugnay nito, kabilang si dating Deputy Director General Dennis Cunanan ng Technology and Livelihood Resource Center sa Lookout Bulletin. Paliwanag ni Justice Undersecretary Margarita Gutierrez, sa bisa ng ILBO, pinababantayan ng BI ang bawat kilos ng mga ito at ia-alerto rin ang lahat ng mga kinaukulan sa anumang tangkang paglabas ng mga ito sa bansa. Pasada Balita! Maghahain naman ng petition for certiorari ang kampo ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Court of Appeals matapos ibasura ng Ombudsman ang motion for reconsideration niya para maalis ang preventive suspension. Ayon kay Attorney Stephen David, legal counsel ni Mayor Guo, bagamat nirerespeto niya ang Ombudsman, hindi siya pabor sa desisyon nito. Git ni Attorney David, sobrang apektado ng alkalde sa sitwasyon dahil sunod-sunod anya ang banat kay Mayor Guo. Naniniwala rin ang kampo ng alkalde na bahagi ito ng political harassment laban sa kontrobersyal na mayor. Pasada Balita! Target naman ng DOJ na mailabas agad ang preliminary hold departure order laban kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at 13 iba pa na naharap sa kasong qualified human trafficking. Ito'y matapos nalagdaan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang Immigration Lookout Bulletin Order laban sa alkalde at dating Technology and Resource Center Director General Dennis Cunanan. Kasalukuyan ang umiiral ng Lookout Bulletin kung saan babantayan ang bawat kilos ng mga ito at ia-alerto ang kinaukulan o mga kinaukulan sakaling magtangkang lumabas ng bansa ang mga ito. Pasada Balita! Dadalo naman si Senator Lito Lapid sa ikakasang pagdinig ng Senado hinggil sa illegal pogo operations ngayong araw. Ayon kay Senator Lapid, kailangan magkaroon ng masusing investigasyon upang malaman kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng lupa at mga gusali na ginamit sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga, maging ang kumpanyang nagpapatakbo nito. Kaugnay nito, binigyan din ng senador na bukod sa pagkundina sa mga krimeng naganap sa nasabing compound, dapat ding magkaroon ng agarang aksyon mula sa pamahalaan upang mapanagot ang mga sangkot sa iligal na pogo operations. Umapela rin ang senador sa mga miyembro ng media na maging patas at responsable sa pag-uulat tungkol sa Pogo Hub, partikular sa Porac, Pampanga, upang maiwasang madamay ang mga inosente. Pasada Balita! Sa iba pang tampok na balita, naglabas na ang National Bureau of Investigation Cybercrime Division ng sabpina laban kay Manila Bulletin Senior Technology Officer Art Samaniego sa opisina ng pahayagan sa Intramuros, Manila. Ito ang kinumpirma ni Assistant Secretary Renato Paraiso ng Legal Affairs ng Department of Information and Communications Technology sa panayam ng DWIZ para kumprontahin ang naturang cybersecurity expert kaugnay sa mga insidente ng hacking ng mga website ng pamahalaan at pribadong kumpanya. Ayon kay ASEC Paraiso, ito'y matapos kaladkarin ni alias Kangkong. Sa extrajudicial confession nito ang pangalan ni Samaniego sa nasabing issue. Samantala, napaulat na sinuspindi muna ng Manila Bulletin si Samaniego habang nagsasagawa ng investigasyon ang pahayagan sa naturang kontrobersiya.
Ito, ang update naman ho dyan is after mag-execute ng extrajudicial confession ng isa sa mga suspect na itatago na lang ho natin doon sa username niya na si Kangkong, binanggit niya nga ho to si Mr. Art Samaniego at ang ginawa ho ngayon ng NBI as a follow-up on their investigation is nagpa-issue sila ng subpoena dito kay Mr. Samaniego to confront him with the allegations na sinaado ng isang mga akusado doon sa kanyang extrajudicial affidavit po. Yan po ang tinig ni Assistant Secretary Renato Paraiso ng Legal Affairs ng Department of Information and Communications Technology sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Pasada Balita! Handang makipagtulungan ang kilalang IT expert na si Art Samaniego hinggil sa investigasyon laban sa mga akusasyon sa kanya. Ayon kay Samaniego, tapat siyang makikipag-ugnayan sa mga otoridad upang agarang malinis ang kanyang pangalan. Git pa ng IT expert, hindi muna siya maglalabas ang anumang pahayag hinggil sa kontrobersiya na kanyang kinakaharap bilang paggalang sa umuusad na investigasyon ng NBI. Inihayag naman ng NBI na dumulag na sa kanilang tanggapan ang ilang mga pribadong kumpanya at ahensya ng pamahalaan na nakompromiso ang website dahil kay alias Kangkong. Nabatid na ibinunyag mismo ni alias Kangkong na inuutusan lamang siya ni Samaniego na i-hack ang website ng ilang pribadong kumpanya at ahensya ng pamahalaan upang magamit ang mga ito sa column ng IT expert. Pasada Balita! Sa iba pang tampok na balita, balak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at dalawang anak nito na tumakbo sa pagkasenador sa 2025 midterm elections. Ito naman ang kinumpirma ni Vice President Sara Duterte kung saan kakandidato rin sa pagkasenador sina Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte at Davao City 1st District Representative Paulo Polong Duterte. Ayon kay VP Sara, tatakbo rin ang kapatid niyang si Mayor Baste sa pagkapangulo sa 2028 elections. Dagdag pa ng Vice Presidente, inabusuhan niya siya ng kanyang ina na bumalik sa Davao City para kumandidato sa pagkaalkalde, bagamat kanyang nilinaw na walang nangyaring pag-uusap kung magbibitiw siya bilang pangalawang pangulo. Pasada Balita! Nilinaw ng Commission on Elections na hindi pa makakaboto ng kongresista sa 2025 elections ang mga inilipat na Embo Barangay sa lungsod ng Taguig. Ayon kay Comelec Chairman George Erwin Garcia, hindi kasama sa anumang distrito ng nasabing lungsod ang mga Embo Barangay at kinakailangan din anya ng isang batas para mapabilang ang mga ito sa isang distrito o kaya naman mailagay bilang ikatatlo o ikatlong distrito ng Taguig. Git pa ni Chairman Garcia, walang kakayahanan ang poll body na magdesisyon hinggil sa usapin dahil tanging ang Kongreso lamang ang may kapangyarihang tukuyin kung aling mga barangay ang nabibilang sa isang distrito. Samantala, kinumpirma naman ng Comelec na maaari pa rin bumoto ang Embo Barangay's Mayor at Vice Mayor ng Taguig. Pasada Balita! Samantala, drug cases na inihain noong nakaraang administrasyon, pinare-review ng isang mambabatas. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Pinare-review ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang mga drug cases na isinampa noong nakaraang administrasyon. Kasunod ito ng pagkagalak sa tuluyang pagkakalaya ng dating senador na si Leila de Lima matapos ibasura ng Muntinlupa Regional Trial Court ang huling drug case na inihain laban sa dating senador. Kumpiyansa si Representative Castro na may iba pang individual na nakakulong din dahil sa gawa-gawang mga kaso.
Binigyan diin ng mambabatas na dapat masilip ang lahat ng kaso sa nagdaang Duterte drug war upang malaman kung ilang inosenteng individual pa ang nananatili pa ring nakakulong batay na rin sa ginawang ebidensya at sa pilitang testimonya. Naniniwala din ang Teacher Solon na ang pagbasura sa kaso ni De Lima ay isang long overdue vindication at tagumpay sa hustisya dahil sa political persecution. Iginiit ng Lady Solon na dapat may managot sa halos 7 taong pagkakakulong ni De Lima, partikular ang utak ng mapanirang panghuhusga sa dating mambabatas na malinaw na isang pang-aabuso sa justice system ng bansa. Ito si Patrol 30 Jelemendes nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, 80 million won na dala ng dalawang Korean national kinumpiska ng Bureau of Customs. Detalye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Kinumpiska ng Bureau of Customs o BOC ang 80 million won o katumbas ng higit 3 million pesos na halaga ng pera mula sa dalawang Korean national. Ayon sa BOC, hindi idiniklara ng dalawang dayuhan ang dala nilang pera nang dumating sa NAIA Terminal 1 lulan ng PAL Flight PR467 mula Korea. Pero ayon sa Customs Officer, maari namang umapila ang mga dayuhan sa Law Division Office ng BOC. Wala umanong babayaran ng dalawang Korean national kung idiniklara lamang ng mga ito ang dala nilang pera na lampas sa itinakdang halaga na $10,000 US. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pang tampok na balita sa inyong nag-iisang pasada balita, nangingibabaw sa dulo ang katotohanan. Ito ang iginiit ni Attorney Bonnie Tacardon, abogado ni dating Senador Laila De Lima sa panayan ng DWIZ. Kasunod ito ng pagkakaabsuelto sa dating senador matapos pagbigyan ng Muntinlupa RTC Branch 206 ang inihain nitong demurrer to evidence dahil nabigo ang prosekusyon na patunayang may sala ito sa huli nitong kaso na may kaugnayan sa illegal na droga. Ayon kay Atty. Tacardon, hindi maitatago ang katotohanan kaugnay sa nasabing issue. Para sa akin siguro ang katotohanan ay hindi mo maitatago. Napatunayan natin kay Senator Laila De Lima na despite the long and arduous years na matagal na paghihintay, yung katotohanan ay nangingibabaw sa dulo. Iginit din ni Atty. Tacardon na hindi na maaaring iapila ang desisyon ng korte dahil batay sa jurisprudence ng Pilipinas, kapag napawalang sala ang isang akusado sa isang kasong kriminal, hindi na malilitis ito sa pangalawang pagkakataon dahil paglabag na ito sa karapatan laban sa double jeopardy. Naniniwala po kami na ang lahat po na naging desisyon ni pabor kay Senator Laila De Lima ay hindi na pwedeng iapila. Dahil ito po ay isang criminal case, ito po yung mga criminal cases, no? Sa ating jurisprudence, once ma-acquit ang isang akusado, yung tinatawag nating double jeopardy will set in. Opo. Ibig sabihin, hindi na siya dapat litisin para ulit sa parehong kaso. Yan po ang tinig ni Atty. Bonnie Tacardon, abogado ni dating Senator Laila De Lima sa exclusive na panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Ikinatuwa naman ng international community ang pagkakaabsuelto kay dating Senator Laila De Lima sa huli nitong kaso na may kaugnayan sa illegal na droga. Ayon kay United States Ambassador Mary Kay Carlson, suportado nila ang rule of law at iginagalang ang mga karapatan at kalayaan sa buong mundo. Tinayawag naman ni European Ambassador Luc Veron na tagumpay sa hustisya ang pagpapawalang sala kay dating Senator De Lima. Para naman kay Dutch Ambassador Marielle Gerecht, nagkaroon sila ng inspirasyon sa dating senador sa paghahanap nito ng karapatang pantao at katarungan. Hinimok din naman ni German Ambassador Andreas Popernotsky
ang pamahalaan ng Pilipinas na resolbahin ang lahat ng kaso ng extrajudicial killings at papanagutin ang responsable sa mga ito. Pasada Balita. Sa kaugnay na balita, iimbestigahan ng House Committee on Human Rights sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Ronald De La Rosa sa pagdinig, kasama rin si dating Senator Laila De Lima kaugnay ng extrajudicial killing sa implementasyon ng kampanya kontra illegal na droga ng nakaraang administrasyon. Sa ikatlong pagdinig ng komite kahapon, iminungkahi ni Manila 6th District Representative Benny Abante na imbitahan sina Duterte at Senator De La Rosa upang pakinggan ang testimonya ng pamilya ng mga biktima. Inilabas ni Congressman Abante ang kanyang pasya makaraang ang diskusyon kung saan tinanong niya sina Christy Conti, Secretary General ng National Union of People's Lawyers NCR, at Rubilin Litaw ng Rise Up for Life and for Rights kung sila ay naniniwala na may pananagutan ang dating Pangulo sa mga pagpaslang. Bilang tugon, naniniwala sina Litaw at Conti dahil sa polisiya ng War on Drugs o tokhang ng dating Pangulong Duterte kaya't naganap ang maraming pagpatay. Sina Conti at Litaw ang tumutulong sa daan-daang pamilya ng mga biktima ng EJK kung saan ilan sa mga ito ang dumalo upang ibahagi ang kanilang nakapangingilabot na karanasan sa madugong kampanya kontra ilegal na droga. Pasada Balita. Samantala, handa ang legal team ni dating Senator Laila De Lima na tulungan ito para resbakan ang mga nagpakulong dito. Sa eksklusibong panayam ng DWIZ, sinabi ni Atty. Bonnie Tacardon, abogado ng senador, na susuportahan nila si dating Senador De Lima kung sakaling may mga kaso itong ihahanda laban sa mga responsable sa kanyang pagkakabilanggo. Ito'y kasunod ng pagpapawalang sala sa dating senador matapos pagbigyan ng Muntinlupa RTC Branch 206 ang inihain niyang demurrer of evidence dahil nabigo ang prosekusyon na patunayang may sala ito sa huli nitong kaso na may kaugnayan sa ilegal na droga. Ayon kay Atty. Tacardon, handa silang tumulong kay Senador De Lima sa pagkamit ng tunay na hustisya. Kay Senator Laila De Lima po yan kung patuloy pa kaming tutulong sa kanya. Pero handa po kami na tumulong at portahan Senator Laila De Lima para sa pagkamit ng hustisya, ng tunay ng hustisya. Git pa ni Atty. Tacardon, kasama nila ang senador sa kanilang advokasya para mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng EJK at gyera kontra ilegal na droga. Nauna nang binigyan din ni dating Senador De Lima na mananagot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa anyay mga kasalanan nito sa War on Drugs. Kasama po namin kasi si Senator Laila De Lima sa aming advokasya para mapanagot o mabigyan ng hustisya rin yung mga libo-libo nating kababayan naging biktima ng EJK noon, ng fake drug war. So kami, ako at kasama yung buong legal team niya, magkasama kami sa isang advokasya. Kung sakaling magtutulungan kami para mabigyan natin ng hustisya, makamit natin yung advokasya na yan. Yan po ang tinig ni Atty. Bonnie Tacardon, abogado ni dating Senator Laila De Lima sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Maaaring maghain ng motion for reconsideration ng prosekusyon matapos maabsuelto si dating Senator Laila De Lima sa huli nitong kaso na may kaugnayan sa ilegal na droga. Ayon kay Prosecutor Ramoncito Ocampo, tatalakayin niya sa kanilang panel ang posibilidad kung maghahain sila ng nabanggit na mosyon. Dagdag pa ni Prosecutor Ocampo, hindi nila isinasantabi ang posibilidad na kanilang gawin ang lahat ng legal na paraan kaugnay sa issue. Gayunman, binigyan din ng prosecution na masaya sila para kay Senator De Lima dahil naging boss nila ito. Pasada Balita. Oras, eksakto ang punto, 25 minuto na po makalipas ang ikapito ng AM. Pasada Balita.
Sa pagkakataon pong ito, mga kabalitaktakan, makakausap natin si Dr. Froilan Calilong ng UST Department of Political Affairs at Director ng Local Government Development Institute at isa rin po siyang political analyst. Dr. Calilong, good morning po. Johnny Bañez, live na po tayo sa DWIZ Aliw Channel 23. Good morning kasamang John at good morning po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Alright, unang-una sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na muli namin kayo makapanayam. Kaugnay sa isyung, eto na, eto ba'y talagang pwestuhan na para sa nalalapit na 2025 midterm elections. Tungkol po ito, Dr. Calilong, sa sinasabing kumpirmasyon mismo ni Vice President Sara Duterte na yung 4 o 3 sa miyembro ng kanyang pamilya, in particular yung kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga kapatid na sina Baste o Mayor Baste at Congressman Pulong ay desididong o may balak tumakbo sa pagkasenador sa susunod na halalan. Ano pong basa nyo rito bilang isang political analyst, Dr. Calilong? Well, para sa akin, I think this is one of the, again, many ploys in the Duterte playbook. The way I see it, ito ay maliwanag na pagbibigay na naman ng estratehiya pampolitika na hindi naman bago sa pamilyang Duterte. We know that President Duterte has done this many times over in the previous elections, and I think right now they're doing it again. Kasi I really find it hard to fathom the idea that they will just simply, all 3 of them will simply vacate their kingdom in Davao. So, kasi kapag lahat sila nasa Senado na o lahat sila, assuming, humabol sa pagka-senador, ibig sabihin nun, they will not be running for any local position. And sino naman yung may iwan sa Davao? But on the flip side, kung sakali mang totoo to, I think this will be a first in the history of Philippine politics na magkakaroon tayo ng mag-aama, na hindi lang mag-ama, kundi mag-aama. 2 anak at isang ama na nasa Senado. And kasi nakita naman natin, meron tayong mga naging magkapatid, may magnanay. Yes. Pero this is the first time na magkakaroon tayo ng mag-aama. And I think on the part of the incoming elections, I think I'm looking beyond 2025. I think this is more in preparation for 2028 talaga, assuming that Vice President Sara will be running for President. Pero Dr. Calilong, binabanggit mo kanina na hindi naman nila talaga, nababasa mong hindi nila tuluyang iiwanan ng Davao City. Dahil nandito po, ayon mismo kay VP Sara, inabasuhan siya ng kanyang ina na bumalik na sa Davao City at kumandidato naman bilang alkalde. Pero, hindi naman po ito nakakahulugang may pag-uusap kung magbibitaw siya bilang pangalawang Pangulo ng bansa. Any comment on this, Dr. Calilong? Well, syempre, she has her mandate until 2028, And if she will be vacating her position in 2025, that will mean magkakaroon tayo ng vacuum doon sa position na yun, ng pagiging vice-presidente. And I don't think Vice President Sara in her in the fulfillment of her mandate will be vacating it, just to assume the position of a mayor. So I think the way I see it, talagang ito ay again another one of those ploys in the Duterte playbook to confuse the administration, so that medyo mag-iisip yung administration kung ano ba talaga yung next move nila. And siguro ang naging malinaw talaga dito is that as expected, Sara Duterte is now fast becoming to be the face of the opposition, kasi siya din nagbibigay ng mga pahayag na kagaya nito. Pero knowing dating Pangulong Digong, alam naman po natin, Dr. Calilong, na hindi lamang siya naglaban o bawi nga sa kanyang mga sinabi before. So, and at the same time, pwede rin po ba ito actually banggit ng ilang mga netizen na pwedeng testing the waters din ito kung ito'y tatanggapin ba ng ating mga kababayan o hindi?
Pwede. That could be a possibility. Pero yun nga, we need to also look at the demeanor of the former president. Si President Digong kasi ay ayaw talaga niya or hindi siya sang-ayon sa dynastic politics kung titingnan natin. And nakita na naman natin ito ng 2022 elections, basically. So I don't think that in his right mind, ipapatakbuhin niya yung kanyang mga anak in the same position or in the same capacity as senators. So again, medyo hindi ko nakikita yung aspeto na yun sa ngayon. Pero on the other hand, kung titingnan naman natin, kung sakaling ang totoo to, and if they will be running under the, let's say, the PDP laban, in which President Duterte is actually the chairman emeritus, mapapalakas nito yung lineup ng PDP laban. Kasi right now, ang medyo nag-figure in lang doon sa pre-poll survey si Senator Bongo, na re-electionist under PDP laban. So the other two, which is Senator Bato de la Rosa and Senator Tolentino, hindi gaano magandang numero nila. Pero kung sakaling halo sa kanila itong tatlong Duterte, I think this will really bolster the numbers of the re-electionists coming from PDP laban. Na kung saan magiging magandang pagtapat ito doon sa coalition naman na binuo naman ng administration, practically yung lakas at saka yung Partido Federal. Pero Dr. Calilong, una-una nilaglag na ng PDP yung laban, na award na laban sa kanilang partido. Tama, Pangalawa, parang hindi ko yata nakikita kasi nung mga nakarang araw, binabakbakan ni Mayor Baste mismo si Senator Bongo na dating kaalyado ng kanyang ama. So, anong laro ito? Anong laro? At saka at the same time, Dr. Calilong, sorry po, with your indulgence, sabi rin ng ibang netizen, mukhang paghahanda rin daw po ito sa posibilidad na pagpasok tuluyan ng ICC sa Pilipinas. I think it will be leading into that direction. Pero tama yung pinoint out mo kanina, kasama John, with regards to Baste Duterte making pronouncement. Pero again, we know that the family is very, very close. President Digong is very, very close. The family itself is very close to Senator Bongo. But then again, we also need to look into the children. Kasi yung mga anak ni President Duterte, they have their own mindsets na meron silang kanilang demeanor. Ibang-iba doon sa tatay. So, maaaring isa to sa magiging factor. So, as to what political party or to where political party they will be running under, that will have to be settled yet. Pero sa aking palagay, hindi mangyayari na silang tatlo ay tatakbo. At the most siguro ang tatakbo rito ay si President Rodrigo Roa Duterte, and then the other two, I think, will still have to stay or stick it out in local politics kasi hindi nila po pwedeng pabayaan ng Davao. At kahit po kinukonsidera ni VP Inday na bumalik bilang alkade ng Davao, hindi pa ba sapat yun na nakikita mong kumbagay okay na para i-push yung tatlo sa mas mataas sa posisyon? I doubt it because when you are the vice president or if you are the vice president, there is no other way but to aspire for the presidency. And alam naman natin ang trajectory ng ating Philippine politics. Lahat ng mga naging majority of those that became vice presidents actually aspired for higher positions. So with exemption of course of Kabayan Noli de Castro. Pero karamihan dyan talaga they aspire for higher positions. So I don't think it will be wise for President for VP Inday Sara to let go of that opportunity. And alam naman natin na noong 2022 elections, VP Sara has been eyeing also the top spot. It's just that they had a compromise with President Bongbong Marcos, thinking that the unity will actually work. Pero as it turned out, hindi na nga talaga siya nagmaterialize. So I think VP Sara is really eyeing for the top spot in 2020. Pero Doc Calilong, wag din natin kakalimutan, si dating Vice President Leni Robredo ang tatakbuhan sa 2025 is mayor ng Naga City.
Di po ba? That is right. That is right. But of course, in the case of Mayor Leni Robredo, we need to understand na ngayon wala naman talaga siyang posisyon, kung titingnan natin. And I think she is really open to that possibility of going back into the local government unit. Alright. Nasa inyo po ang pagkakataon, Dr. Calilong, baka may mga bagay pa kayong gustong ipahayag o idagdag na mensahe sa ating mga kababayan. Kaugnay, nitong magamat ilang buwan pa, wala pang nagpa-file ng candidacy, mukhang nagpupwestuhan ng mga kandidato para sa 2025 midterm elections. Yes, that is right. Naman tayo, every 3 years naman kasama yun, we actually welcome this political activity, which to other people is a political circus, akala ang sinasabi ng iba. Pero again, this is a manifestation of democratic spaces or democratic rights natin bilang mga Pilipino, na kilalanin at kilatisin natin yung ating mga magiging kandidato. And yun nga, nakikita natin this early, yung mga positioning and postulation. This is not something new in the case of Philippine politics. We just have to be mindful exactly of the people and how they will be able to bring in the right goods for us. Alright. With that, Dr. Froilan Calilong, maraming salamat sa pagkakataon. At again, habang papalapit po ang eleksyon, alam nyo na, maaabala namin kayo sa mga susunod na pagkakataon. Anytime. Alright. Thank you, sir. Good morning po. Ingat. God bless. Good morning. Salamat po. Apo. Yan po mga kabalitaan, si Dr. Froilan Calilong, UST Department of Political Science and Director ng Local Government Development Institute at isa rin po siyang political analyst. Pasada Balita. Samantala, tagumpay at ambag ng mga Pilipinong marino sa international shipping industry at sa ekonomiya muling kinilala ng Pangulo. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perez. Muling kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga tagumpay at natatanging kontribusyon ng mga Pilipinong marino na itinuturing niyang pinakamahusay sa buong mundo sa pagpapaunlad ng international shipping industry at pandaigdigang ekonomiya. Ginawa ni PBBM ang payag kasabay ng Day of the Seafarer nitong Martes na isang taon ng pagdiriwang na inorganisa ng International Maritime Organization o IMO upang kinalanin ang kontribusyon ng mga marino sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Matatandang ito ay itinatag sa isang resolusyong pinagtibay noong 2010 upang amyendahan ang Standards of Training, Certification and Watchkeeping o yung STCW Convention. Layunin ng resolusyon na kilalanin ang natatanging kontribusyon ng mga marino mula sa buong mundo sa international na kalakalang pandagat, pandaigdigang ekonomiya at civil society. Bagamat mahalagang bahagi ang mga marino sa pandaigdigang kalakalan sa pagpapanatili ng takbo ng ekonomiya, sinasabing madalas daw ay hindi nabibigyan ng sapat na pagkilala ang kanilang papel sa industriya at sa publiko. Samantala, tiniyak din ni Pangulong Marcos na patuloy na isusulong ng kanyang administrasyon ang kapakanan ng maritime industry ng bansa at titiyakin ang pinakamabuting interes ng lahat ng Pilipinong marino. Patrol 13, Gilbert Perez para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang-gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungang Pilipino sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang-gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang-gawa. Pasada Balita. At dapat nyo rin pong malaman na saklaw ng multi-specialty clinic ng PCSO ang pinalawig pa. Narito po ang special report. Isa sa mga serbisyong hatid ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang libreng medical at dental check-up sa publiko. Ayon kay Dr. Ruel Aparato, Division Chief ng PCSO, araw-araw ay may available na espesyalistang handang tumulong. Kailangan lamang magpatingin muna sa isang general practitioner bago ma-schedule sa isang espesyalista. Alamin natin ang schedule mula kay Dr. Aparato.
Yes. Bago po kayo mapunta sa specialty clinic, kailangan makita mo na kayo ng in-house physician. Tapos sila po bahala mag-refer sa inyo kung kailangan nyo po talaga makakita ng specialista at ini-schedule po kayo. Ngayon, ang mga schedule po natin para sa mga specialty clinic, upisahan natin sa Monday. Ang Monday po, cardiology, yung sa puso at saka neurology, psychiatry. Ting umaga po yan ng Monday. Pag Martes naman po, sa umaga, yung nephrology sa kidney. At sa hapon po, yung pulmonology at saka yung sa ENT. Pag Wednesday naman po, sa umaga, gastroenterology at OB-GYN. Pag hapon naman ng Wednesday, yung po endocrinology at urology. Pag Thursday, yung sa orthopedics natin at yung Friday, yung sa ophthalmology sa mata. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Ang oras, 13 minuto na lamang, 8 a.m. na. Pasada Balita. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. 17 na ang atleta natin sa Paris Olympics. Si Bianca Pagdanganan at Dottie Ardina ay pasok na sa women's golf competition sa pagtatapos ng KPMG Women's PGA Championship nung linggo. Naglaro ang dalawa sa LPGA event at nagtapos sa 41st place si Bianca habang si Ardina ay natanggal sa weekend play. Ito ang magiging pangalawang Olympics ni Pagdanganan dahil naglaro na siya sa Tokyo noong 2021 kasama si Yuka Saso. Pasok na din si Yuka Saso, kaso sa Japan na siya maglalaro pagkatapos niyang piliin ang Japanese citizenship. 6 na po ang manlalaro sa women's golf na gaganapin sa Le Golf National sa Guyan Court, isang siyudad sa labas lang ng Paris. Siya ay par 72 at dito nilaro ang 2018 Ryder Cup at nilalaro ang French Open magmula ng 1991. Ang Pilipinas sa Thailand lang ang bansang taga-Southeast Asia na may 2 manlalaro. Ang Malaysia at Singapore ay may tagi-isa. Para sa Real Sports, ito po, si Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Test Filipino Mirror, inaasahang may higitan ng bansa ang 8.2 million tourist arrivals sa susunod na taon. Ayon sa pagtaya ng Fitch Solutions Unit BMI, 32.6% ang tinaas ng tourist arrivals ngayong taon na nasa 6.6 million mula 5 million arrivals noong 2023. Idinagdag pa nito na ipinakikita ng 1.6 million visitors sa unang kwarta ng taon na nagpapatuloy ang post-pandemic recovery. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Patay ang 24 katao habang mahigit 200 ang natrap dahil sa pagbaha at landslide sa Ivory Coast, Africa. Ayon sa Meteorological Agency ng Ivory Coast, hindi na bago ang flood-related deaths sa lugar, ngunit kakaiba ang lakas ng pag-ulan kamakailan. Nagdulot din ng matinding pinsala ang insidente sa mga bahay at kalsada habang bigo pa ang mga otoridad na iligtas ang 270 kataong natrap. Pasada Balita. Ihabol lamang natin dahil good news talaga ito dahil umaabot po sa 6 digits ang kinikita ng 26 anyos sa dating empleyado sa kanyang negosyong longganisa. Kwento ni Laika Beltran na itayo niya ang kanyang meat shop mula sa 10,000 sahod niya noon bilang staff ng isang kumpanya. At ang kanyang bestseller ay garlic na longganisa. May kasama pang hamonado at spicy. Sarap. Bigla ako tuloy nagutom. At yan po ang isa na namang edisyon ng inyong Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez. Antamayanan na po ang susunod na palatuntunang Karambola. Oras sa udyat, eksakto yung punto, alas 8 na ng umaga. Woo! Woo!
Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ. Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama. Paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m.